Sabi nila, ang pinakamasasayang tao ang siyang may pinakamatinding lungkot, na ang mga ngiti nila ay peke, na kahit buhay sila, unti-unti silang namamatay sa loob. At ako, ang tanging nakikita ko lang ay ang sariling sakit ko. Ang galit ko sa kanya. Siya ang dahilan ng kalungkutan ko. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang taong mahal ko. Bakit ko siya pakikinggan? Bakit ko siya iintindihin? Deserve niya naman, hindi ba? Pero hindi ko alam. Unti-unti na pala siyang namamatay sa loob. Nasaktan ko siya. Lahat ng binigay ko sa kanya ay puro sakit. Paulit-ulit kong ipinakita sa kanya na kailanman hindi ko siya mamahalin. Unti-unti ko siyang pinapatay. Dinalis ko ang kinang niya. Ang ngiti niyang dating kay liwanag, ang buhay na sarili niya. Pinulbos kong puso niya. Si Angelina, para siyang bulaklak na unti-unting nalalanta habang hindi ko man lang napapansin. At ang tanging paraan para tuluyang matunaw itong puso kong walang awa ay ang patuloy niyang magmahal kahit nasasaktan siya. Angeline's POV. Let's get divorced. Mula sa pagkakahiga sa kama ay naninag ko ang bulto ng lalaking pinagbulan ng katagang unti-unting tumatarak sa puso ko. Katagang dahilan kung bakit wasak ang pakiramdam ko. Katagang kahit na ayaw kong pakinggan ay dahilan kung bakit hindi ko pa man oras na mamatay ay tila pinapatay na ako. Katagang kinatatakutan kong marinig. Ayaw kong marinig mula sa asawa ko. Bakit? Nanginginig ang boses na tanong ko. Kahit na alam ko naman ang dahilan ay para kong tangang nais pang marinig yon mula sa bibig ni Benedicto. Gustong-gusto ko talagang saktan ang sarili ko at sana ang sakit na hatid niyang muli ang maging dahilan upang tuluyan na akong mamanhi sa sakit. Dahil ayoko na. Si Benedicto na ilang taon pa lamang ako ay minahal na ng puso ko. Si Benedicto na pinangarap kong maging asawa. Si Benedicto na ngayon ay asawa ko na nga pero hindi ko nagawang paibigin. Hindi niya ako magawang mahalin dahil may mahal siyang iba at kailanman hindi ko mapapalitan sa puso niya. Bumangon at naupo ako sa gilid ng kama. Tanging ang night lamp lamang ang nasa side table ang naging tanglaw naming dalawa. Ako mula sa kamang inuko pa ako ng 3 taon at siya malapit sa saradong pinto ng kwarto ko. Kwarto ko dahil sa 3 taon ng pagsasama namin, hindi kailanman ako nakatungtong sa master's bedroom ng bahay niya. Sa 3 taon naming mag-asawa, hindi ko nagawang makatulog sa kanyang kama o makatabi siya sa pagtulog. Sa 3 taon na yon ay isa kong kasangkapan na kung kailangan ay ginagamit niya. Pinupuntahan lamang niya ako sa kwarto ko sa tuwing may pangangailangan siyang pisikal. Ako bilang babaeng parausan niya at hindi bilang asawa. It's my choice to give him my all. Akala ko kasi mamahalin niya ako. Alam mo nang sagot, Angelina. May bigat ang katagang yun mula sa kanya. Mula sa pagkakatanglaw sa kanya iniwas kong aking tingin, lalo na dahil bigla na lamang namuo ang buti ng luha sa mga mata ko. Yumuko ako para itagong luhang nag-uunahang magpatakan. Alam ko ng sagot. Mapait ako na pangiti kasabay ng mapait na lasa sa aking bibig. I can compensate you with anything, Angelina. Do you want money? Kaya katang bigyan ng malaking halaga kung saan mabubuhay ka ng masagana. Just give what I want. Hanggang ngayon pa rin ba yun ang tingin mo sa akin, Benedicto? Hindi ko maiwasang bulyaw na pahikbi ako. Nakuyumos ko ang nightgown na suot ko habang lumuluhang bumaling sa kanya. Kung hindi pera'y ano, Angelina? Hindi ba yun naman ang dahilan kaya pinilit mo sarili mo sa akin? Na kahit alam mo na may mahal akong iba, pinagduldulan mo sarili mo para pakasalan kita? Because of what? Because of the bankruptcy your father is facing. Because of how selfish you are. Sumbat niya sa akin. Napailing ako ng marahas para pabulaanan ang mga akusa niya. Ilang beses ko na sinabing hindi ko alam ang bagay na yon. Na humingi pa lang ama ko ng pera sa kanya pagkatapos ng naging kasal namin. Akala ko hindi gagawin yun ng ama ko dahil maging siya ay nagalit sa akin ng pakasalan ko si Benedicto. Tinakwil nga nila ako sa pamilya nila. Ginamit pa rin pala ako kahit hindi na nila ako itinuturing na pamilya. Nagpakasal ako sa'yo dahil mahal kita. Nais ko yung isigaw pero pinakikinggan ba niya ako? Kailanman hindi niya pinakinggan ang mga salita ko. Kailanman hindi niya ako pinaniwalaan. Walang salita kong pinaniniwalaan niya. Benedicto, it's my only family right now. Siya na lang natitirang pinangahawakan ko na akin. Now, I want you to sign the divorce agreement, Angelina. Mariin niyang saad.
Mabibigat ang mga hakbang niya na palapit sa gawi ko. 3 years of us is enough. This is the end of our contract. Nanatiling hilam ng luhang mga mata ko habang pinapanood ang paglapit niya sa akin. Nang lalabo man ang mga mata ko ay hindi ako bumitiw sa pagkakatitig sa kanya. Ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Ayaw ko siyang mawala sa akin. Pero siguro nga, ito na ang wakas. 3 years is enough for this bullshit. Ngayong nandito na muli si Miriam, siguro naman pwede na kami maging masaya. Give us the happy life you took from us. Happy life? Ako ba? Kailan naging masaya? But I saved her life, anas ko. And I paid you for that. Nilaan kong 3 taon ng buhay ko sa walang kakwenta-kwentang pagsasama na to. Walang kakwenta-kwenta? Hindi ko maiwasang pagak na matawa habang lumuluha. Kapansin-pansin ang biglang pagdilim ng mukha ni Benedicto. Pero wala na ako naging pakialam. Tumayo ako kahit patila. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkapunit ng aking puso. Ang pagkawasak ng pag-asang mapapaibig ko rin siya sa loob ng 3 taong kontrata namin bilang mag-asawa. Tama nga naman, usal ko. Mahina lamang pero alam kong makakarating yun mula sa pandinig niya. Magkalapit na magkalapit pa kasi kami sa isa't isa. Nagawa ko siyang tingalain. These 3 years were hell, right? Impyerno sa piling ko, sabi ko. Sinubukan kong pahirin ng luhang patuloy pa rin sa pagpatak. Namamaos na rin ako dahil pilit kong pinipigilang pumalahaw. Pinipigilan kong magmakaawa na wag niya akong hiwalayan because these 3 years with him was my happy place. Kahit puno ng pasakit na hatid niya sa akin, naging masaya ako, minahal ko siya. A kind of painful love. Bumaba ang tingin ko sa papel na hawak niya. Pinilit kong abutin yun mula sa kamay niya pero nawalan ako ng balanse. Bumagsak ako sa mga bisig niya. Agad niya ako hinawakan sa braso. Mahigpit ang pagkakahawak niya doon. Nasasaktan ako pero binaliwala ko lang. Gaya ng pambabaliwala ko at pagtitiis. Sa ilang taong pasakit. You still playing this kind of shit. Hindi mo ko makukuha sa kadramahang ito, Angelina. Ngit-ngit na usal niya sa tenga ko. Mariin ako napapikit. Biglang pagdilim ng paningin ko at panaka-naka ko nawawala ng malay. Ang masasakit na katagang yun lamang ang nagpapabalik sa aking wisyo. Na ang lalaking kaharap ko ay walang binigay sa akin kundi sakit sa aking kalooban. Ibinuhos ko ang natitira kong lakas para iangat ang kamay ko sa dibdib niya. Bahagya ko siyang tinumulak para makawala, ngunit nanatili niyang hawak ako sa braso. Tila wala akong lakas upang makawala sa kanya. Wala na talaga akong lakas. Ilang araw na masamang pakiramdam ko. I stopped drinking my meds because I want to cherish the life I have inside me. Kung gusto mo talagang kumawala, you need to push me harder or this is another trick of yours, ha? Nanatili ako hindi kumikibo. My body is swaying, hindi ko na makontrol. Saglit na nawawalan ako ng malay. Nilalabanan ko lang, ayaw ko na magpakita ng kahinaan para kaawaan niya ako. At hindi naman niya ako paniniwalaan kahit nasabihin ko pang malapit ng oras ko. Kahit sa mga huling araw ko, hindi niya talaga ako hayaan na maging masaya man lamang. Yun lang naman siya ng hiling ko, ang maging masaya sa piling niya. Kahit na saglit lang sana. Angelina, hindi ko alam kung biglang lumambot ang pagkakatawak niya sa pangalan ko, maging ang pagkakahawak niya sa akin. Naramdaman ko na lamang ang daliri niya sa baba ko at ang pagtaas niya ng mukha ko upang matingala siya. Hilang pa rin ang luhang mga mata kong nanlalabo na. Nag-aagaw ang kamalayan ko at ang kadilimang kumakain sa akin ng buo. Sumibol ang mapait na ngiti sa mga labi ko na magtamang mga mata namin. Hanggang sa hindi pa tuluyang dumidilim ang paningin ko, ay pinakatitigan ko ng mukha ni Benedicto. Ang mukha ng lalaking minahal ko, ngunit tanging pasakit lang ang napala ko. I thought I could melt your heartless heart, Benji. Sa nanghihinang boses ay ika ko. Nagkamali ako. I could never win your heart. You will never love me. Tanggap ko na. Mas tatanggapin mong kamatayan ko kaysa ang pagmamahal ko sa'yo. Ramdam kong biglang paghigpit ng hawak niya sa baba ko. Stop this nonsense. Singhal niya. Ramdam na ramdam kong hininga niya sa aking mukha. Isang multo ng ngiti ang namutawi sa mga labi kong wala ng kulay. I'm tired. Pagod na akong lumaban. Ilaban ng pagmamahal ko. Ilaban ng buhay ko. I'm sorry, my angel. Nas pipiliit ko na yatang magkasama na lamang tayo sa kabilang mundo. You don't need my signature. You will be free, Benedicto. Sinubukan ko siyang itula kahit nawala ng lakas. Nanatiling nakatingala ako dahil hindi niya kailanman binitawan ng baba ko. My heart will stop beating and loving you.
Ramdam na ramdam kong panghihina ng mga kamay ko. Bumagsak na lamang yon mula sa pagkakadampi sa dibdib niya. Unti-unti akong pumikit kasabay ng pagbagsak ng ulo ko mula sa pagkakahawak niya. Angelina, kisarap pakinggan ng boses niya nang pagtawag niya sa pangalan ko ngayon. I can sense fear. Natatakot ba siya na mawala ako? Pero huli ng lahat, huli na. Hihinto ng pagmamahal ko sa kanya dahil dito na rin nagtatapos ang buhay ko. Ayoko na ng sakit. Ayoko na ng sakit na dulot ng pagmamahal ko sa kanya. Sumusuko na ako. Sinusukuan ko na siya. Benedicto POV. Hawak ko sa kamay si Miriam habang nakarati siya sa kanyang hospital bed. Sinugod daw siya sa hospital dahil sa labis na pagdurugo sa ilong niya. I don't know why. She looks healthy. Nawala lamang ako ng isang buwan dahil sa business trip ay ganito nang naabutan ko. She's sick. Nahihirapan ako makita siya na ganito. Lord, why are you doing this to us? Impit na pagkausap ko sa itaas. Miriam is the love of my life. Magpapakasal pa kami bubuo pa kami ng pamilya. But why? Why God do this to us? Bakit ngayon pa pagkatapos ko siyang ayain na magpakasal? She was diagnosed with acute leukemia. The only way to save her life is to have a bone marrow transplant as soon as possible. But we can't find a match for her. Not even her mother nor her father as a match. Sinubukan ko na rin pero hindi kami magka-match. Mas sumigpit ang pagkakahawa ko sa kamay niya. Nakausap ko ng mga doktor. Handa akong gumastos ng milyon-milyon para lang manatili siyang buhay. Gagawin ko lahat para mailigtas siya. Pero sinabi nila na critical na ang lagay niya ngayon. Kailangan na natin ng transplant sa lalong madaling panahon. Ang tanging magagawa na lang natin ay magdasal para sa isang himala. Himala na merong donor na magiging compatible sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Napatingin ako sa kanya nang marinig ko siyang umungol, gumalaw ng bahagya ang kanyang ulo. Natataranta ako ng dahan-dahan siyang magmulat ng mga mata. Sa akin siya kaagad nakatingin. Benji, mahina niyang tawag sa pangalan ko. I'm here, sweetheart. I'm here. How are you? Tanong ko, gumaralgal ang boses ko kahit napilit kong tinatago yun. Ayaw ko magpakita ng kahinaan sa kanya. She needs me to be stronger. Sa akin siya dapat kumuha ng lakas. Benji, I'm dying. Nagtagis sa mga bagang ko sa tanong niya. I sense fear in her voice. That word is like a dagger to my heart. Umiling ako ng marahas. Hindi ko hayaang mamatay siya. I'll do anything. Kahit na magbayad pa ako ng tao para lang hanapan siya ng donor. Tumayo ako't bumaba ang mukha ko para halikan ang noo niya. No, sweetheart. No, hindi ko papayagan na mangyari yon. I'll do anything to keep you safe and alive. Honest ko, dahil hindi ko talaga papayagan si kamatayan na kunin ng mahal ko. Kung pwede ko nang ibigay sa kanyang kalahati ng buhay ko ay gagawin ko. Natatakot ako, Benji. Natatakot ako mamatay. I don't want to die. Mahinang ika niya. Humagulhol siya ng iyak. Nataranta ako. I hug her tightly. Inalo ko siya at pinakalma. She's getting hysterical kahit na nangihina. I know she's scared. She's full of life before the disease. Ang dami niyang gustong gawin. Ang dami niyang pangarap sa buhay para magupo lang ang sakit na yon. I'll do everything, sweetheart. Gumaling ka lang, so don't be afraid. Nandito lang ako. Promise me, Benji, hindi mo ko iiwan. I love you. Mahal na mahal kita. I love you, sweetheart. I will never leave you. Pero magpagaling ka na muna. Kapag magaling ka na, magpapakasal tayo. Ibibigay ko lahat ng gustuhin mo. You are my queen. I'll do anything just for you. Muli kong niyakap si Miriam hanggang sa makatulog siya sa aking bisig. Nang maipahiga ko na siya sa kanyang kama, ay muli ko siyang pinakatitigan. The love of my life is suffering. Nang matanto kong tulog na tulog ng muli si Miriam, ay lumabas ako mula sa kwarto niya. Gusto kong sumagap ng hangin sa labas. Gusto ko man siyang bantayan ay kaibigat naman ang pakiramdam ko na nakikita siya sa kalagayan niya. Kailangan ko na munang saglit na lumayo sa loob. Kababalik ko lang galing sa business trip at wala pa akong maayos na tulog. Dumiretso agad ako sa hospital para sa kanya. Hindi ko na nga nagawang magbihis pa. Inutusan ko na lang ang kanang kamay ko at the same time secretary na si Clarence para dalahin sa bahay ang mga gamit ko. Naupo ako, hapong-hapo sa bench. Sa labas ng kwarto ni Miriam, dinukdok ko ang aking mukha sa aking kamay habang nakapatong naman ang mga siko ko sa aking magkabilang hita.
Hindi ko lubos maisip na darating kaming dalawa ni Miriam sa ganitong pagsubok. Bakit ngayon pa? 2 years na rin kaming magkasintahan. Our relationship is not always a happy one, pero pinili pa rin namin ang isa't isa. Pinili ko pa rin siya kasi naintindihan niya ako. As the CEO of the company, nasa balikat kong lahat, and she's okay with that. She's okay kahit na mabigyan ko lang siya ng mga mamahaling regalo. Wala siyang reklamo kahit na sobrang busy ko. Pinapaintindi ko naman sa kanya na para sa future namin yun. Kaya nga nag-propose na ako sa kanya para bigyan siya ng assurance. Nasa malalim akong pag-iisip nang makaramdam ako ng yabag palapit sa akin. Hindi umangat ang tingin ko pero may kung anong papel ang nakalahad sa harapan ko. Nasa papel ang mga mata ko pero napansin kong babaeng naroon. Nakasuot kasi ito ng heels at nakapalda. Walang gana ko tong tinangala. Naikunot kong noo ko na makasalubong ang mga mata ni Angelina. My fiancé stepsister, ngumiti ito sa akin. I don't like the look in her eyes. What are you doing here? Tanong kong wala ring kagana-gana. I don't know pero una pa lang ng tagpo namin ay ayaw ko na siya. She's working in our company. Pinakaiusapan ng magulang nilang ipasok ko sa kumpanya. Paano daw ay hindi tumatagal siya anumang trabahong pinapasukan noon? She's irresponsible. Yun ang nakikita ko. Paano sa edad ng 25 ay walang pinapatunguhan ng buhay niya? Kabaliktaran siya ni Miriam. May magandang karir si Miriam. She can live on her own if she wants to. But so far, ilang buwan na rin si Angelina sa kumpanya ko. Hindi pa naman to nagre-resign o napapatalsik sa trabaho. Nasa marketing department siya ngayon. Nababalitaan ko sakit siya sa ulo doon. But I don't mind. Basta hindi siya under sa akin. Sa tingin ko, hindi rin siya kayang palisin dahil nahiya sila sa akin. Look, ika niya. Ginalawang papel na hawak niya nasa harapan ko. What's that? Nairitang tanong ko. Nandun na naman ang kakaibang inis sa kalooban ko sa tuwing nakikita siya. Kapag dumadalaw kasi ako sa bahay nila, ay lagi siyang naroon na tila nakabantay sa kapatid niya. Gusto namin ng privacy ng kapatid niya pero palaging kung saan kami nandun siya. Parang sinasadya niya ang lahat. Ayaw ko namang mag-isip ng masama ng mga magulang nila kapag inaya ko ni Miriam sa kwarto nito. I have so much respect for her. Ganun ko siya kamahal. Miriam and I are match. I can donate her my bone marrow. Kasual na pagbabalita niya sa akin. Nalaki ang mata ko at napatayo sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon, nagalak ako sa kanya. Nahawakan kong kamay niya na nakahawak sa papel. Really? That's good news, ika ko. I hug her. Sa labis na saya ko'y nayakap ko siya ng mahigpit. Sa wakas, may makakapagligtas na sa mahal ko. Let's go. We need to tell the doctor right away. Para magawa ng mga kaukulang test, bulong ko. Naramdaman kong mahigpit na pagyakap niya pabalik sa akin. I was taken aback. Muling bumalik ang iritasyon na nararamdaman ko sa kanya. I tried to push her, pero mas sumigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Angelina, tawag ko sa pangalan niya na may babala. Do you want me to save her, Benji? Ika niya mula sa pagkakayakap niya sa akin. Parang lumaki ang ulo ko sa pagtawag niya sa pangalan ko. Only Miriam can call me that. Siya kasi ang nagbigay sa akin ng pangalan na yon. I don't like the tone of her voice either. I pushed her. Sa pilitan akong kumawala sa pagkakayakap niya. I saw a pain in her eyes when she locked her eyes to mine. Kumunot ang noo ko nang umiti siya. I sensed the loneliness on her smile. Hindi ako mapakali. Bigla akong kinutuban. I will save her but in one condition, sabi niya. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ko. I want you to marry me before I save her. Ridiculous, galit na saad ko. How can you say that? Ang kapal naman ng mukha niya para gawing kondisyon yun. Bumakas sa mukha niya ang takot pero hindi siya nagpatinag. Mamili ka, Benji. Her life or yours. Ika niya na ikuyom kong kamao ko. Alam na alam niya na si Miriam ang buhay ko. Nagtagis ang mga bagang ko. Hindi ko siya masagot. Marry me and I save her. Yun lang, Benji. Bakit mo ginagawa to? Honest ko. I am trying to calm myself. Gustong-gusto ko ng pilipitin ang laig niya. Pero inaalala ko si Miriam. Angelina is her only savior right now. I can't risk that. Umatras ako nang lumapit siya. Dinistansya kong aking sarili. I even raised my hand to stop her. Benji, mahal kita. Mas lalong naikuyom kong aking kamao nang marinig ang sinabi niya. Nawala na ng kulay ang kamay ko dahil sa mahigpit na pagkakakuyom. Nagpanting din ang mga tenga ko sa sinabi niya. Love, kailan pa?
Gusto kitang maging akin, Benji, and I know this is a God's plan for me to have you. Bullshit! Huwag mong gamitin ng Panginoon dito para sa kabaliwan mo, Angelina. If you really know God, doing this is the sin. Bakit kailangan pang may kapalit ang pagligtas mo sa kapatid mo? Umalingaw-ngaw ang boses ko sa pasilyo, buti na lang at wala na masyadong katao-tao. And it was a private hospital. Nasa private room din kami. Muli siyang ngumiti. I saw bitterness in her smile. May buti lang luha sa mga mata niya pero kagad niyang pinahid. You know what? Yan din ang katanungan ko lagi sa sarili ko. Loving you so hard. You are heartless. Hindi mo ako makita. Nauna kitang nakilala. Nauna kitang minahal. Pero bakit si Miriam? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi niya. Wala akong maintindihan. All I can see is her lying. I'll give you until tomorrow to decide. Benji, marry me or she will die. Sabi niya, tinalikuran niya ako para ako na semento sa kinatatayuan. I can't even move. Nanatili lang ako nakatingin sa likod ni Angelina hanggang sa maglaho to sa paningin ko. I shed a tear. And I know why I am crying. I can't decide right now. Pero alam ko sa sarili ko na that I don't have a choice. I need to save Miriam. Mas gugustuin kong buhay siya kaysa makita siyang mahirapan at mawala ng tuluyan sa akin. Oh God, napatingala ako. Gusto ko magpasaklolo sa Diyos. Gusto kong liwanagin ang isip ko, maging ang isip ni Angelina. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa kanya na gawin ito pero I want her to stop. Ayaw kong saktan si Miriam. Mahal na mahal ko siya. Kung pakakasalan ko si Angelina, parang pinatay ko na rin siya. At ako parang pinatay ko na rin ang sarili ko. The only woman for me is Miriam. I can't live without her. Ano nga kayang nagbigay ng matinding rason para pakasalan ni Benji sa Angelina? At ano nga bang ibig sabihin ni Angelina na nauna siya kay Miriam? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.